Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel. Madalas balikan ni Steve ang 15 taon na kasama niya si Sandy bilang isang uri ng ginintoang panahon, isang tahimik at nagliliwanag na panahon na kanya palang kinalimutang pahalagahan. Nakabuo sila ng isang buhay na hinabi mula sa matibay at simpleng mga hibla ng paggalang sa isa't isa at malalim na pagmamahal para sa kanilang anak, si Alicia. Si Sandy ang kanyang angkla, ang kanyang pinakamalaking taga-suporta, at ang arkitekto ng kanilang masayang tahanan. Tapos, dumating ang makinang na pagkaabala. Lumipat sa tabi nila sina Rod at Michelle, ang mag-asawang kilala sa lipunan. Si Rod na isang matagumpay na negosyante ngunit si Michelle, ang dating beauty queen na ubod ganda ang tunay na umakit kay Steve. Bigla nag-iba ang tingin ni Steve kay Sandy, ang babaeng nakasama niya sa bawat tagumpay at pag-aalala, ay nagsimulang magmukhang pagod at losyang. Umuwi siya galing sa trabaho at madalas nakikita niya ito na suot pa rin ang parehong comfortable at kupas na pajamas na isinuot nito noong umaga. Ang atensyon ni Sandy ay nakatuon lang ng gusto sa proyekto sa paaralan ni Alicia o sa pagbabalanse ng budget ng bahay. Pinabayaan na niya ang kanyang sarili, mapait na bulong ni Steve sa sarili. Hinatulan niya ito, ngunit ang hindi nakikita ni Steve na mas pinipili ni Sandy kung ano ang mas importante sa kanyang oras, ipinagpalit niya ang pagpunta sa salon para magpaganda para sa paghahanda ng pagkain para sa kanilang pamilya at ang date nights nila para sa dedikasyon niya sa pagiging ina. Nagsimula maghinanakit si Steve, inakala niya na ang buhay niya ay hindi solido. Si Michelle ang larawan ng isang nakakakilig at pinapangarap niyang buhay. Nagsimula niyang itanong sa sarili, ano kaya kung si Michelle ang pinakasalan ko, siguro magiging kapana-panabik ang buhay ko. Tuluyan ang tinalikuran ni Steve ang kanyang papel bilang mapagmahal na asawa at ama. Inilayo niya ang kanyang sarili sa malamig na pananahimik, lumikha ng emosyonal na distansya bago pa man dumating ang pisikal na paghihiwalay. Ang mapaminsalang pagtatagpo sa bar ay tila tadhana. Inanyayahan si Steve ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na lumabas upang uminom sa bar. At nandoon si Michelle, nag-iisa, mukhang napakaganda at marupok. Kailangan ko ng inumin, pag-amin nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng matindi at marupok. Nag-usap sila ng ilang oras. Ibinuhos ni Michelle ang kanyang mga problema sa kanyang asawa, binanggit si Rod bilang isang taong mapanipula at may hawak ng kanilang pera. Pakiramdam ko parang isang mamahaling tropeyo lang ako, paghihinagpis nito. Pagkatapos, mas lumapit pa siya kay Steve, naiinggit ako kay Sandy dahil isa kang perpektong asawa. Napakaswerte ni Sandy sa'yo. Iyan ang gatong na kailangan ni Steve. Ang matatamis na salita ni Michelle ay nagpatunaw sa kanyang pagkakasala. Sumisid siya sa sarili niyang kalungkutan, sinabi din niya kay Michelle na wala na ang kislap ng pagsasama nila ni Sandy at ang nakababagot na ang takbo ng kanilang buhay. Nakahanap si Steve ng kapanatagan kay Michelle dahil sa pareho ang kanilang nararanasan, ang kawalang kasiyahan, isang madilim at nakakaengganyong ugnayan na nagpatibay sa kanilang lingguhang, lihim na pagkikita. Ang mga lihim nilang pagtatagpo at pag-uusap ay nauwi sa pagtatapat. Ang mga pagtatapat ng kanilang mga nararamdaman para sa isa't isa ay naging mga tingin ng pananabik, at hindi nagtagal, kinain si Steve ng kanilang pagtataksil. Hindi ito pag-ibig, ito ay paghanga, ang paghahangad sa isang ilusyon ng kalayaan. Nang araw na tumayo si Steve sa kanilang sala at ibinigay ang nakamamatay na bomba, gusto ko ng diborsyo, hindi sumigaw si Sandy. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo, at ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Steve, aniya, mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang kupas na pantulog, huwag mong gawin ito. Maayos pa natin ito, may Alicia tayo, wala nang dapat ayusin, sabi niya, ginawang bato ang kanyang puso. Deserved kong maging masaya. Iniwan niya sina Sandy at Alicia at sumisid sa bago niyang buhay kasama si Michelle, kumbinsido na pinili niya ang kaguluhan at nag-aapoy niyang damdamin para sa bago niyang minamahal. Sa maikli at nakalalasing na panahon, tama siya. Palagi silang naglalakbay ni Michelle, nagpa-party, at ang mga kaibigan ni Michelle ay nagbigay ng labis na atensyon sa kanya. Ngunit sa loob ng ilang buwan, natapos ang kanilang pulot gata. Maganda pa rin si Michelle, ngunit pabago-bago ang kanyang emosyon at lubos na nakatuon lang ito sa kanyang sarili. Ang turing niya kay Steve ay hindi bilang isang kapartner, kundi bilang isang pansamantalang manunood para sa kanyang drama.
Ang kanilang buhay ay puro paimbabaw lang, walang pinagsamahang kasaysayan, walang komportableng katahimikan, wala silang tahanan o anak. Isang gabi, habang naliligo si Michelle, tumunog ang kanyang telepono. Si Steve, na may panginginig ng pagdududa, ay dinampot ito. Ang mensahe ay mula sa isang lalaki na nagngangalang KR, at nakasulat, "Hindi na ako makapaghintay na iwanan mo na rin ang isang yan tulad ng iba. Ngayong gabi ulit sa ating karaniwang tagpuan." Tiningnan ni Steve ang mga kamakailang mensahe, ang kanyang dugo ay naging yelo. Ang mga text ay nagbunyag hindi lang ng isa pang relasyon, kundi ng iba't ibang karelasyon. Si Michelle ay hindi malungkot dahil may problema kay Rod kundi siya mismo ang may depekto. Si Michelle ay balisa, at hindi kontento kay Rod. Hindi siya naiinggit kay Sandy, ginamit lang niya si Steve bilang susunod na biktima. Nakaramdam si Steve ng matinding alo ng kahihiyan at pagsisisi. Sinakripisyo niya ang kanyang pamilya, ang kanyang katatagan, at ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya, para sa isang babaeng mandaraya. Ang damo ay hindi mas kulay berde sa kabilang bakod, binibigyan lang ito ni Michelle ng tubig ng mga kasinungalingan. Sinubukan niyang bumalik, upang magmakaawa kay Sandy para sa kapatawaran. Nagmaneho siya sa harap ng dati niyang bahay, nanunood sa bintana habang sina Sandy at isang masaya, at nagtatagumpay na si Alicia ay tumatawa habang naglalaro sila ng board game. Ang imahe ay simple, mainit, at lubos na hindi na maaabot. Nang tawagan niya sa wakas si Sandy, ang boses nito ay kalmado, malakas, at determinado. "Steve, kailangan ko ang dating ikaw para ipaglaban ang ating pag-aasawa. Ang bagong ikaw ay isang estranghero para sa akin. Maayos na kami ni Alicia. Hindi ka namin kailangan na bumalik at guluhin ang kapayapaan na sa wakas ay natagpuan namin." Ibinaba niya ang telepono, ang katahimikan ay pumailan lang sa kanyang walang laman, at malungkot na apartment ay nakabibingi. Tumulo ang kanyang luha habang yakap-yakap niya ang larawan ng dati niyang pamilya. Ang damo ay hindi mas kulay berde sa kabilang panig ng bakod, ito ay mas berde kung saan mo ito dinidiligan. Ang tagumpay at katiyakan ay nasa pag-aalaga ng sarili mong buhay, hindi sa pagtingin sa buhay ng iba. Sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 14 versikulo 30, "Ang payapang puso ay nagbibigay buhay sa laman, ngunit ang inggit ay nagpapabulok sa mga buto." Ang tunay na kaligayahan at katuparan sa isang relasyon ay matatagpuan hindi sa paghabol sa mababaw na kislap ng iba, kundi sa pagpapahalaga, pag-aalaga, at aktibong pagtanaw ng utang na loob sa malalim, tahimik, at maasahang pag-ibig na taglay mo na. Kapag huminto ka sa pamumuhunan sa sarili mong bukirin, tatubo ang mga damo, at ang bawat iba pang bukirin ay magsisimulang magmukhang paraiso. Nalaman ni Steve na ang kagandahan ng isang dedikadong kapareha ay hindi palaging nakasisilaw, ngunit madalas itong nasa pangmatagalan, at walang sawang pag-aalaga na nagpapahintulot sa isang pinagsamang buhay na umunlad.